muling tumayo. Uwitin natin siya, walang katulad. Uwitin ko man lahat ng aming sampo. Hindi kaya nilarawan. Kaya nilarawan kadakilaan mo. Tuloy natin bilang pasalamat sa Kanya, pagpuli sa Kanya. Wait, sabi, kay buti-buti ng Panginoon. Ang puso.
nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Tuloy ang mabuti ang ating Panginoon sa hapong ito. Ito natin gamitin ang sabi. Tunay na Diyos. Tunay natin purihan ang ating Panginoon. Itaas ang kanyang pangalan. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pasamba, kaluwalhatian, buong kalakasan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsama, kaluwalhatian, buong kalakasan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang walang iba. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw mo sa buong mundo. Pusong dalisay ang aking nais, galing mo Diyos para sa akin. Ilang sa hapong ito. Pusong dalisay ang aking nais, galing mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo walang alinlangan, isang pusong ikinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Once again, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalitayin mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalitayin mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat
Diyos, babalik na pupuri at pasalamat sa pagkakataon ng Diyos na nagkaloob mo sa bawat isa na makadalo sa iyong tahanan upang umanap, Lord, na sa bagay, Panginoon, na napakahalaga, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ito ang prayer meeting ng Diyos kung saan dadaing namin ang aming mga nais sa iyo. Lord, ang bawat pangangailangan ng bawat soul, Diyos, ay aming dudulog sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, gaya ng aming inawit puso, balisa, Diyos, ang aming nais, Panginoon, sa hapon ito. Lord, alam namin, Panginoon, sa aming buhay, na gumagawa kami, Panginoon, ng kapastanganan, Panginoon, sa iyong harapan. Ang dalangin namin, Panginoon, na iyong pagpatawad, Panginoon, magawa namin. Pagkukulang sa iyo, Diyos, hindi kami nakalakad ng matuwid sa iyong harapan, O Diyos, Lord, ups and down. Lord, marami kami mistake and error, Panginoon. O Diyos, bilang isang tao, Panginoon, ay hindi namin maiwasan, Panginoon, magawa ng kasalanan sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na iyong pagpatuwarin ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na iyong muling linisin, Panginoon, bawat puso, bawat isa, maging karapat dapat na dumulog sa iyong harapan. That's our heart, O God. Make it worth it, Panginoon, sa Diyos. Maging, Panginoon, siguro na nagawin namin, Panginoon, na pagdulog sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na katagpin mo ang bawat isa. Maging, O Diyos, yung mga ginagamit para sa panguna sa mga tumutugtog, O Diyos, at sa ating daluyan, yung pagpapala, Panginoon. Lord, bless them, Father. Maging, Panginoon, maging channel of blessing sila. Lord, anoint them with your Holy Spirit, Panginoon, upang ang pangailangan ng bawat kaluluwa sa galing ito, Diyos, ay mamunan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. God, O Diyos, na, Lord, ay kami dumulog sa iyo, Panginoon, ang daming diling namin, Panginoon, ay marapati mo ang bawat isa, at gawin mo, Diyos, ang aming mga hininay sa iyo. Lord, mga kapatid namin, Panginoon, napadako sa bahay simbahan ng Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, kung gano'n kami iningatan sa hapong ito, gano'n din o Diyos, na ingatan din sila. Yung Diyos, mga kapatiran namin, sa iba't ibang dako na gumagawa, Panginoon, ng ganitong uri ng gawain. Dalangin namin, kung gano'n kami pagpapalain, Panginoon, sa hapong ito ay pagpalain, gano'n din o Diyos, pagpalain sila, Panginoon. So yun namin, tinitiwala ang gawain na ito, tinutulog sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon namin Diyos at tagapagligtas. Amen. Marami pong makukupansin pala ang bawat isa. At binabati ko po ng isang pagkakaroon gabi, bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. At maunti pa ng ating bilang, pero mamaya darating na rin ng ating kapatid. At iba sa trabaho, iba siguro papunta pa dito. Ngunit tayo magpapatuloy na. At kung may mga nais pong testimony at magaling na awitin, mamaya po ay bigyan po yung pagkakataon para tawagin ko po. At ganoon din po sa mga may prayer requests. Masulat na po sa kapirasong papel at pakipasa na po sa unahan mamaya para yung paglilin mamaya ay tuloy-tuloy na rin. So, tayo muna i-awit na isang siya. Awitin bago na dumako sa pag-testimony, pag-alin na awitin. Awitin natin sa atin, ako'y patuloy. Pag-masita, pag-agad ang buhay ko, di sila iba. Nakapilipot sa kanya, nakapilipot sa kanya, at pinapagpilipot mga kaliguan man na lahat ng aking pangalan. Aking pangalan, mahal sa buhay sa aking pangalan. Di nawala
ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad. Pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang ano lang. Walang sino mang alam ko'y sadyang ibigay. Walang hanggang kasiyahan. Hanggang kasiyahan. Sa kalangitan at di makaramdam. Kalangitan at di makaramdam. Sabihin man nila ako'y isang panahon. Sabihin man nila ako'y isang panahon. At pagtawanan ang dahil kay Kristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya. Na maglingkod sa Kanya, at kailanman hindi mo mga kambang. Pagkat aking alam, dating sa harap, ko'y matutupad. Sadyang ibigay. Sadyang ibigay. Ni Jesus sa akin. Walang hanggan. Napakagandang awitin. Sinisiyaran natin ang lyrics about kanta ay nagsasabi na sa ating pagpapatuloy may naghihintay sa atin. Amen. Pangarap natin makapunta sa langit. Walang sino mang nahangad lang. Amen. At yan, Wednesday na sila, yung iba, paggaling ng trabaho, school, diretso sa bahay, at papahinga, pero tayo, gumagano tayo ng ganitong gawain. Nagpapakita ng pagpapatuloy natin na paglingkod sa ating Panginoon at hindi natin nabaliwala ang isang prayer meeting dahil bilang Kristiyano ito yung isa sa mga pinakamahalagang bagay kung saan dumulog sa ating Panginoon ay pag-usap tayo sa ating Panginoon sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At napakagandang awitin. At di po sa pagkakatagal, tayo po ay darako na sa pag-testimony, pag-alay na awitin. Kung meron man po ay muna yung mga pagkasa na kayo, Brother David. Magandang gabi mga kapatid. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang taon na pinagkaroon ng Panginoon na nabuhay muli, malakasan at makakagalingan ng karamdaman. Kaya na ipatuloy pa rin ang liligis sa Panginoon. Patuloy na rin kami sama sa panalangin din sa aking anak na may sikon ngayon. May siya ngayon. Pero kami ang nag-try na namin at na-claim ko na kagalingan ng aming anak. Sa Diyos ko lang binabalik ang lahat ng kapurihan at kapuri sa kanila. Amen. The best natin. Si Brother David, sa mundo ng Diyos ay pinagkukulang sa bawat isa sa karagdagang taon na binigay sa atin. Kung nakita mo natin na malakas pa rin natin kapatid patuloy ginagamit sa ministry natin sa Panginoon. Amen. At minayos na pula. Brother Ryan. At isang magandang bisa niyo lahat sa para natin sa Kristo. Nais kong ibalik ang papulit na salamat sa ating Panginoon. Actually, nung ano pa ito eh. Last Sunday kasi, nangyari. Wednesday pala yun. Parang sobrang pagod. Ayun, yung pitang ako na laglag sa may sasakyan, sa may ground. Salamat ako sa ating Panginoon dahil mabait yung driver, tapos hindi ko siya nakakalayo. Hindi niya rin alam yung kung saan nalaglag. Nandun lahat ng yung last man ko, pati yung siyempre yung mga cars.
Kaya sa Diyos ko binabalik ang mga papulit ko salamat dahil nakuha ko siya. Pati nung Sabado, mga kapatid, bago ako pumasok sa trabaho, dapat sumakay kasi ako ng tricycle hanggang lang ako, Eastern. So kasi yung barya ko sakto lang hanggang doon, 13 pesos. Tapos, pagbaba ko, sabi sa binigilan ako ng tricycle driver. Sabi niya, taga-Meralco ka ba? Oo, kasi hindi naman ako naka-uniform, kasi pag Sabado, parang lang, t-shirt lang, tapos So sinakay niya ako, tapos sinatid niya ako ng Meralco. Tataka ako, akala ko, magbabiyahe ko siyang ganito. Tapos ang kulat ako, bumalik lang siya, parang umikot lang, parang hinatid niya lang talaga ako. Kaya sa Diyos ko binabalik ng mga pupulit masalamat sa mga simpleng bagay na alam ko ang Diyos ang patuloy ng kilos. Sa Diyos ko binabalik ang lahat ng papulit masalamat. Amen. God bless you, Brother Ryan. Sa simpleng bagay nandun at hindi kita ng kilos natin, Panginoon, na kahit sino gagamitin niya. Ayan, matulungan ka lang, diba? At may nais mo po ba magpatotoo? At mula naman ay sa pag-aalay ng awitin, Brother Gina. Nais kong alayan ng ating Panginoon ng awit. That's just His way of telling me He loves you. He lets me walk down roads of disappointment. He watches and He knows what's best for me. My greatest strength comes through my darkest trials. And my greatest joy is knowing that He can trust in me. That's just His way of telling me He loves me. Amen. It's a love beyond all human understanding, and I won't question trials that brings me to my knees. That's just His way of telling me He loves me. If I'm successful walking in this valley, He'll give me strength to climb the highest hill. Amen. The more I try, the better He can hold me and change my life completely to fit His perfect will. That's just His way of telling me He loves me. It's a love beyond all human understanding, and I won't question trials that brings me to my knees. That's just His way of telling me He loves me. That's just His way of telling me He loves me. It's a love beyond all human understanding, and I won't question trials
that brings me to my knees. That's just His way of telling me He loves me. Amen. Salamat sa Diyos. Ang mga trials na yan ang nakapagpapaluhot sa ating mga tuhod, sa ating Panginoon. Diyos ang pagpuri. Amen to this sa ating kapatid, Brother Gino, sa mga awitin ngayon. Napakagandang awitin. Amen. At nice po ba? Amen. At kung wala naman po, tayo po idala ko na sa pang bahagi natin buhay. Pwede rin salita natin Panginoon na inyong po bawat sana tayo po tumayo. At ang mga gagawin po na palikuran ay bigyan po kayo ng konting minuto upang gumamit para mamaya po tuloy-tuloy na rin po tayo. Maging ang mga cellphone po na nakabukas ay pakiturn off na lang din po para walang sugabay sa salita ng Panginoon. Amen. Sa ating kapatuloy, awit natin yung sabing He is Lord and He is Lord. And He is Lord. Everything shall bow. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. At siya ay Diyos. At siya ay Diyos. At siya ay siya ay Diyos. At siya ay nabuhay na muli. At siya ay Diyos. Flow to me, Holy Spirit. Flow to me, Holy Spirit. Amen.
aming pagpapasakupan, Panginoon. Tunay naman na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay hindi nakaabot sa iyong pamantayan, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran sa mga bagay na, O Diyos, ng mga malabis sa salita, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, sa mga nagdaang araw at oras, O Diyos. Sa gabi ito, Lord, ay humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, na nagawa namin, na hindi karapat-dapat sa iyong paningin, O Diyos. At sa gabi ito, Panginoon, isa lamang po ang aming layunin, isa lamang po, Panginoon, ang aming mga ipinunta sa dakong ito, Diyos. Yun ay ang dumalangin at humingi sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw nagsabi, Panginoon, na hilingin namin ang anuman sa iyong pangalan at yun ang iyong gagawin para sa amin. O Diyos, at sa gabi ito, alalahanin mo ang aming mga panalangin. Ikaw po, sa sakdan mong kalooban, ang siyang tumugon nito para sa amin. Alalahanin mo yung mga kapatid namin, Panginoon, na hindi pa namin kapiling sa mga oras na ito. Saan mga kadahilanan, Diyos, ay po kami namin sila pinagkakatiwala. Gayon din mga kapatid namin na naglalakbay pa lamang papunta sa takong ito, Panginoon. Ingatan mo din po sila sa daan, O Diyos. Mga kapatid namin na gumaganap ng ganitong gawain, sa tapos sila naroon, Panginoon, ay ikaw po ang umabot, tumatag po at magpala sa kanila. Mga pastor na gagamitin mo nakatayo sa harapan nila, mga ministro, Panginoon, ikaw po ang mag-anoint ng kanilang labi at iyong habang likod, Panginoon, sa harapan ito, Diyos. Lord, tago mo ko sa iyong likuran at ang kalwalatian ng iyong salita, O Diyos, ang siyang mahayag sa amin sa gabi ito. Pagkakong ito, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bago po tayo mo po ay basa tayo ng salita ng Diyos sa aklat ni Samuel, unang aklat ni Samuel, chapter 12. Simulan natin sa verse 20. Medyo nasumpungan dahil itong pagkakasabi ng banal na kasulatan sa Book of Samuel, 1 Samuel chapter 12, verse 20, sundan lamang po nung sa pagbasa. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot, tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito, gayon may huwag kayong lumihis sa pagsunod sa Panginoon, kundi kayo maglingkod ng buong puso sa Panginoon. At huwag kayong lumiko, sapagkat kung kayo'y susunod, kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo napapakinabangan o makapagpapalaya man, sapagkat mga walang kabuluhan. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Sa kasaga ng akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Yan ang salita po ng Diyos. Marami po tayo makapunga. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Sa muli ay andito naman tayo sa baysambahan upang ganapin ang pananalangin na binibigay niya sa atin. Okay? Ito ay isang pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos upang ganapin natin sapagkat ito lamang ang paraan. Sa dakong ito lamang ang tanging paraan para katagpuin tayo ng Diyos. Yun yung sa kanyang salita. Hindi po yung building. Dahil ang salita ng Diyos ay masusumpungan doon sa mga tao na nagsasama-sama dahil sa kanyang pangalan. Tama po ba? At salamat sa Panginoon sa gabi ito na ayan, may mga lakas tayo at taglay natin ang kagalingan at mga patotoo na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Unay, ang Panginoon ang gumagabi sa atin. At ako man ay nagpapasalamat dito sa Panginoon. Kahapon nung nasa trabaho ko,
pag sa cover namin doon sa isang restaurant, pagsubok po, unang subok pa lang ng kanin, nakagati yung dila ko sa kaliwa. O nalasaan ko parang medyo may tumubo. Hanggang ngayon, mula kahapon hanggang ngayon parang nauutal pa rin ako magsalita. Pero salamat sa Panginoon at walang nangyari sa akin. No? Tapos, mga pag-iingat ka sa daan na kahit ako'y nagtatrabaho, kagabi, anong oras na rin ako nakauwi. 9 na rin ako nakauwi kagabi sa bahay. Mag 9:30 na, 9:10 ako nakauwi. Maraming akong nadaanan sa daan ng mga aksidente, pero sa biyaya at awa ng Diyos, naingatan ang biyahe na ginagawa ko sa araw-araw. At salamat ako sa Panginoon dahil nakikita ko yung kamay ng Diyos na kumikilos. No? Lately, doon sa Dapan ng Quezon, nakapag-bautismo po tayo muli sa dakong yun ng isang kaluluwa. At biyaya ng Panginoon na may tumatanggap talaga. Yun ay pamangkin po ni asawa ni Brad DJ, bata na nasisiran namin sa bahay na hindi naman laging nandun. So, nababahagian namin ang salita ng Diyos. At nung linggo, yung pagkakataon ko na makakuha ng timing talaga, may sentro sa kanyang salita ng Diyos. At sa biyaya ng Panginoon, naintindihan niya yung salita ng Diyos. At tumanggap siya ng bautismo at siya binautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo. No? Dahil ang sabi ng Biblia, wala naman ibang papatawad ng kasalanan natin, kundi doon lang sa pangalan na yun. Amen. Tama? Ayan. At sama niyo rin po kami sa prayer, mga kapatid mamaya. Lord willing, makabalik ulit ako doon dahil mayroong pinagpakiusap sa akin na iaalay na bata. No? Ito po yung po ni Brother Open. Buena. At pamangkin naman ni Brother Ronel ng mga members ng church. Mga nabautismoan din sila. Pero ito ay nakiusap na nakipag-usap sa akin ng maayos na may handog. At nung linggo, pinaliwanag ko paano ang kahalagahan ng dedication ng bata. At ito ay malaking kaibahan dun sa Katoliko. Na yung Katoliko, binyag ang term na ginagamit nila. Pero sa atin, dedication. So, napakalaki ng difference ng dalawa. So, hoping na naintindihan nila yung pinaliwanag ko. Kasi sabi ko, ay umuwi ako nung linggo. Dahil sabi ko, kailangan may paliwanag muna sa kanila yung dedication dahil hindi basta ganon. Although ni-discourage ko na yung mag-asawa, sabi ko, may pagkakataon pa, mahaba pa ang tsansa na okay lang sa akin kung sa Katoliko kayo magpabinyag ng bata. Kung yun ang gusto ng side ng lola ng sa lalaki. Kaya sabi ko, ang gagawin natin ay hindi ito gawang biro. Meron tayong kontrata na pinag-uusapan dito. Agreement, mind agreement, that's contract, no? Na kapag iniali ang bata, kailangan ng bata palalaking sa church. May agreement doon na kapag ang bata sinuportahan sa church at pinalaki, yun ang kontrata na gagawin sa Diyos at ang Diyos ang bahala doon sa bata. Na kapag hindi nagawa yun, sabi ko doon sa magpapa-dedicate ng bata, kapag hindi natin nagawa yung agreement na yun sa Diyos at may nangyari sa bata, wala kang dapat sisingin. Hindi labas ang manggagawa, mga ngaran, labas ang pastor, labas ang church. Dahil unang-una, sabi ko, ang may responsibilidad dyan yung nanay. Yun, lahat, sinabi ko na, pinaliwanag ko at gagawin. At sabi naman nila, handa naman silang yung bata ay palakihin daw sa church. So, pag-pray natin na alam naman natin ang tao, salita lang ng tao yun. Pero, again, pinaliwanag ko naman yung kahalaga ng dedication na ginagawa. Na ganun ang importance ng dedication.
No? Hindi lang dahil may ninong at ninang, kundi kailangan niya na maihandog sa Diyos ng maayos. Now, at dito sa gabi nito, bago tayo lumabas sa pananalangin, pag-usapan natin itong salita ng Diyos, itong binabanggit ng salita ng Panginoon na the good and the right way. Mabuti na, mabuting daan, at tamang daan pa. Yan ang sabi dito sa verse 23. Sabi niya rito, moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Sabi niya, but I will teach you the good and the right way. Amen. Yan, mayroon palang tama, mabuti at tamang daan. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos. Gusto tayong turuan ng Panginoon na dumaan at tahakin yung ganong daan. Na hindi lang basta mabuti, dahil mamaya madadaanan natin sa Bible yan, kundi ang titignan natin, hindi lang siya basta mabuting daan, kundi siguraduhin natin yung lalakaran natin tamang daan. Tama po? Amen. Dahil marami ang pwedeng magsabi na mabuti. Marami ang nag-claim na maging mabuti, pero hindi natutuntun kung paano yung tama. Maraming religion na nagsasabing mabuti. Mabuti silang relihiyon. Tama po? Marami. Kaya naglilitawan ng mga religion. Dahil ang aral nila, puro sila mabuti. Pero hindi mo matutuntun sa kanila yung tama. Dahil pag inusisan natin yung aral nila, taliwas sa aral ng Bible. Mabuti, para sa kanila mabuti ang isang babae ang nangangaral sa loob ng iglesia. Nandiyan mo po ba kayo? Yan. Mabuti para sa kanila ang iglesia, sa iglesia, na ang isang babae nangangaral sa loob ng iglesia. Mabuti para sa kanila na ang babae nagpapaputol ng buhok. Mabuti para sa kanila na ang babae nagsusuot ng walang kabanalan. Mabuti. Itinuturo nila na mabuti. Ayos yan. Okay lang yan. Dahil ang Diyos hindi ayaw tumitingin sa panlabas kundi sa puso ng tao. Well, in fact, totoo po yun dahil yun ay nakasaad sa Bible. Pero ang sabi ng Biblia, out of the abundance of your heart, the mouth shall speak. See? Na kung ano yung laman ng puso mo, yun yung sasalitain mo. Yun yung magre-reflect sa'yo. Yun yung magre-reflect sa atin. Na kung laging gusto natin yung mga bagay na ganito, ganyan, yun ang gagawin natin. Why? Kasi yun yung laman ng puso. Sabi ng Biblia, kung saan naroon ang iyong kayamanan, nandoon, kung saan naroon ang puso mo, naroon ang iyong kayamanan. If I'm not mistaken. Kung saan dumoroon. Nailan nyo? So marami ang nagsasabi na mabuti. Mabuti na mayroong isang pastora. Sa Quezon, nakakaharap din mga ganyang klase ng tao. No? Mga pastora sila, pero pag inusisa mo ang araw ng Biblia, malayo. Wala talagang pastora na tinawag sa Bible. Ang iginigit nila puro mga propetisa. Sabi ko, prophetess ka, hindi ang pastor. No? Naginigit nila, naginigit. Na bakit yun? Tinawag naman ng Panginoon. Sabi ko, ang aral ng Biblia kailanman hindi nagbago. Nanatili ang aral ng Biblia. Mula noon hanggang ngayon nanatili ang aral ng Biblia. Okay? Now, kaya ang sabi nito, tuturuan tayo ng mabuti at tamang daan. Kaya hindi lamang mabuti yung gusto nating tuntunin, dahil marami ang nagpapakilala sila'y mabuti. Tama po? Marami. Pero higit na sana maintindihan natin na mas kailangan din natin maintindihan kung ano yung tamang daan. Amen. Kaya tinuturo dito ng Biblia. Sabi dito sa verse 20, pasensya nyo na mga kapatid kung medyo nabubulol ako talaga.
Masakit lang talaga yung dila ko. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot. Tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito, gayon may huwag kayong lumihis sa pagsunod sa Panginoon. So nagpapaalala si Prophet Samuel na kailangan huwag tayong matakot. Okay? At huwag kayong lilihis sa pagsunod sa Panginoon. Na kailangan kung ano yung focus. Sabi, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. See? Na kung saan ka nagsimula, sabi ni Apostol Pablo, may mga nagsimula sa Espiritu, nagtapos sa laman. May mga nagsimula naman sa laman, nagtatapos sa Espiritu. So kinakailangan intindihin natin. Dahil bakit nagpapaalala ang Propeta Samuel na kung huwag tayong matatakot, tunay na inyong ginawa ng buong kasamaang ito, kaya may huwag kayong lumihis sa pagsunod sa Panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Panginoon. Yan. Buong puso. Hindi kalahati. Buong puso tayong maglilingkod sa Diyos. Now, sabi sa akin sa Quezon, buong puso, sabi paano daw yung mga nakaka-commit ng mistakes and errors. Sabi ko, nandiyan na yan sa tao, hindi na yan mawawala. We are shapen in iniquity. I mean, tama po? Pero sabi ko dito, sabi ng Biblia, pag sinabing buong puso, malaki ang kaibahan ng unbeliever doon sa believer. Tama po? Dahil yung unbeliever hindi niya kayang mag-repent. Hindi niya kayang i-acknowledge yung sin niya. Hindi niya kayang kilalanin yung pagkakamali niya. Pero itong mga believer, pumapasok doon sa mga ganung bagay, pero kinikilala niya ito sa harapan ng Panginoon. Naiintindihan po natin? So nakikilala. At huwag kayong lumiko, sapagkat kung kayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay, na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalaya man sapagkat mga walang kabuluhan. Yan. Una, sabi niya dyan sa verse 20, huwag tayong lilihis sa pagsunod sa Panginoon. Pag sabi naman sa verse 22, huwag tayong liliko. Dahil kapag ginawa daw natin yun na tayo lumiko at hindi sumunod sa Panginoon, sabi niya rito, kung gayon susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan. Yan. So kapag tayo naglingkod sa Panginoon, kapatid, ang ibig sabihin ng ating binabasa, sikapin natin ang paglilingkod sa Diyos, no? Mayroong direksyon. Tama po? May direksyon ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi hindi lahat ng pumupunta sa simbahan maliligtas. At hindi lahat ng pumupunta sa simbahan ay mga true believers. Sabi ni Prophet, mixed multitude. There's always been a three class of people. Three class of believer. Kaya hindi po lahat, in every gathering na makikita daw natin yan, sabi ng prophet. Pero kailangan makita mo at makilala mo kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Now, kapag tayo lumakad sa Panginoon at sumunod tayo doon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo lumiko, no, hindi tayo umiwas. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng kapakinabangan ang paglilingkod natin. Pero kung lilikod tayo doon sa paglalakbay na ginagawa natin, kapatid, at iniwan natin ang Panginoon, babagsak tayo doon sa paglilingkod doon sa mga Diyos na walang kabuluhan, na hindi ito makapagpapalaya sa atin. Dahil sino ba ang magpapalaya sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Sino ba ang kayang magpagaling ng ating ng karamdaman? Walang iba kundi ang Diyos. Kung may sakit ka
at iniwan mo ang Panginoon, hindi ka makakalaya sa karamdaman na iyong taglay ngayon. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mo siyang iiwan, huwag kang liliko. Kundi ikaw ay manatiling sumusunod sa Panginoon. Hallelujah! Dahil tinuturuan tayo dito, sabi ni Prophet Samuel, tuturuan ko kayo ng tama, ng mabuti at tamang daan. Sapagkat, sabi niya sa verse 22, hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Nakita niyo? Praise God! Amen. Hindi magpapabaya ang Diyos na tayo, humahawak tayo sa pangalan ng Panginoon, taglay natin yung pangalan ng Diyos. Do you think na pababayaan ka ng Panginoon once you have faith on that name? No! Amen. Kasi sabi ng Panginoon, hindi niya yan nahayaan na mapahiya siya sa sino mang taong taglay ang pangalan ng Panginoon. Why? Sa pangalan ng Panginoon may kagalingan. Amen. Sa pangalan ng Panginoon may kalakasan. Sa pangalan ng Panginoon may buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoon mayroon tayong bagay, no, na hindi makukuha sa atin. Kaya hindi niya hayaan yun. Sabi rito sa verse 23, dito, sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan nga. Gano'ng kabuti ng Diyos. Nung sa panahon nito, mga kapatid, talagang yung mga tao sa Israel, talagang sa lahat ng kabutihan ng ginawa ng Diyos, mas pinipili pa rin talaga nilang talikuran paminsan-minsan ng Diyos. Naopera sila ng mga bagay na ganito, ganyan. Nalilimutan nila na may Diyos pala sila. Kaya sabi nagpaalala sa kanila si Prophet Samuel, batid ko ang kasamaan niyo, sabi ni Prophet Samuel. Batid ko ang kasamaan niyo. Pero huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kasi yung Diyos sa pinaglilingkuran natin, yung Diyos na buhay. Tama? Na hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Amen. Siya yung Diyos na nanatiling Diyos. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Hindi mo? Kahit na masama na yung tao noon, ang bayan ng Israel, kung ano na ang ginagawa sa harapan ng Panginoon, yet, nakakakuha pa rin sila ng mercy sa Diyos, ng biyaya sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na may mangyari sa bayan niyang Israel, at gayon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kahit na gaanong kasamaan ang nagagawa natin sa Panginoon, still, mayroong message of the hour na ipinapadala sa atin para paalalahanan tayo kung anong dapat gawin. Maibalik tayo lagi doon sa normal. Tama po? Na minsan pag-iwang-gewang na ang mga lakad natin. Minsan hindi napapabayaan natin ang paglilingkod, pero dahil may Word of God and may message ng prophet na pinagtibay, nakakabalik tayong lahat sa normal. Sina? Naibabalik natin yung sarili natin. Yan yung sinasabi ng Ephesians chapter 4, na gagawin tayong sakdal. Pasasakdalin tayo ng Panginoon. Why? Kasi hindi tayo pwedeng kumarap sa Diyos ng ganito ang estado ng buhay natin. Hindi natin siya makikita. Sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin dahil sa inyo. Kundi tuturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Yan. Sabi ni Prophet Samuel, tuturo ko sa inyo the good and the right way. Now, bakit kaya ang Diyos gusto tayong turuan ng mabuti at tamang daan? Proverbs 14, verse 12. Proverbs 14,
verse 12. Medyo nasumpungan dahil ito pagkasabi ng Biblia. Bakit kailangan tayong turuan ng Panginoon ng mabuti at tamang daan? Sabi niya dito sa verse 12 ng chapter 14, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Nakita niyo? Kaya pala tayo gusto turuan ng Diyos dahil hindi lamang matuwid na daan ang gustong ituro sa atin ng Panginoon, kundi gusto niya turuan tayo ng tamang daan. Kagaya ng sinasabi ko kanina, may mga daan kasi na tila matuwid sa harapan ng tao. Pero yung dulo niyaon kamatayan. Amen. Nakita natin? Sabi sa isang bahagi ng pangangaral ng prophet, na hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. Sabi niya na trying to do God a service without being the will of God. Mabuti ang paglingkuran mo ang Panginoon. Tama po? Mabuti, hindi yan masama na maglingkod ka sa Diyos. Pero kailangan mong alamin kung ano ba ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Nung si Cain at si Abel naglingkod sa isang Diyos, pareha silang worshiper. Sabi ni Prophet Branham, mas mukha pang ang worshiper si Cain. Mas mukhang sincero si Cain kaysa kay Abel. They are both worshiper. Parehas ang gusto nila, parehas maganda, parehas mabuti ang kanilang iniisip at yun ay ang paglingkuran ng Diyos. Pero pagdating doon sa kapahayagan, nahayag kay Abel ang tamang paglilingkod sa Diyos. Amen. Pero hindi inihayag kay Cain kung ano ang tamang paglilingkod. Kaya hindi lang basta mabuti. Mabuti ang layunin natin. Tama? Pumunta tayo sa prayer meeting, mabuti ang hangarin natin. Makikinig tayo sa salita ng Diyos. Pero ang tanong, tama ba ang paraan ng paglilingkod natin sa Panginoon? Dahil may mga daan na tila baga matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo niyaon kamatayan. Kaya may mga worshiper. Sabi ni Brother, may mga worshiper lang na pagdating sa church, active. Sabi napanood ko, active when it comes to pag-aawitan. Active kapag nandyan na yung mga kaibigan, mga kamag-anak. Pero kapag dating na sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga wala na silang gana. Why? Hindi nila natuntun yung tamang daan. Naiintindihan po natin mga kapatid. Kaya tinuturo sa atin ng Diyos yung mabuti at tamang daan. Dahil sabi nito sa Proverbs chapter 14, bakit tayo tinuturuan ng Diyos na lumakad doon sa tamang daan? Dahil sabi dito sa verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Huh? Nung si Cain sumamba sa Diyos, doon siya kinatagpo ng Panginoon. Doon winakasan ng Diyos, doon siya binigyan ng ultimatum ng Panginoon. Tama po? Pero si Abel, patay na, hindi pa nagtapos yung buhay. Naintindihan ba natin? Amen. Yung dugo ni Abel, humihiyaw sa Diyos. Narinig ng Diyos yung tinig ni Abel na humihiyaw sa Panginoon. Bakit? Kapag pala natuntun natin, kapatid, yung tamang paglilingkod sa Diyos, ang pagpunta sa simbahan, mabuti. Tama po? Ang pagpunta sa church, mabuti. Pero ang paglingkod sa Diyos, kailangan natin alamin kung ano ba ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung mabuti lang ang pagpunta sa church, masigit na mabuti sana ang nasa Katoliko. Masigit na mabuti sana ang ibang nasa mga denominational churches.
Pero inintindi natin, bakit ba tayo nandito sa church? Ano ba ang kahalagahan ng pagpunta natin sa church? Hindi para matulog. Hindi para magpalipas ng oras. Hindi para masabing nagsimba lang. Kundi iniintindi natin ano ba ang tamang kaparaanan ng pagsimba at paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Now, Proverbs 12:15. Sabi niya dito, tignan niyo mga kapatid kung ano sinasabi ng kasulatan. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ito natin. Ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Amen. Yung mangmang pala pag lumalakad, ang tingin niya sa nilalakaran niya, tama. Tama po ba? Matuwid, I mean. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mata. Kapag pala ang isang tao, nakakita tayo ng tao na gumagawa ng sarili niyang kalooban at labas sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa, siya isang mangmang na tao. Dahil ang tingin niya sa kanyang ginagawa, matuwid. Again, babalikan natin yung scriptures. May mga daan na tila baga matuwid sa mata ng tao. Pero ang dulo niyaon, kamatayan. Ito natin, dahil yan yung tao. Yan po tayo, tama po? Yan po tayo mga kapatid. Kaya ang gusto ng Panginoon, turuan tayo, sabi sa verse 23 ng chapter 12 ng Samuel, I will teach you the good and the right way. Proverbs 21:2. Sabi po nito, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit, tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Kaya na natin? So, bawat lakad ng tao, kanilang sabi mangmang. Pero ngayon, in specific na yung salita na sinasabi dito, kundi ang sabi doon, tao. At lahat pala ng tao na hindi nakakakilala sa Panginoon at hindi alam ang tamang paglilingkod, ang sabi ng Bible, mangmang. Naintindihan po natin. Pinipento ng Panginoon na 10 virgins, iba yung 5 foolish, yung 5 wise. Malaki ang pagkakaiba ng foolish and ng wise virgins. Parehas sila may oil na tangan sa kanilang mga kamay. Pero ang kaibahan lamang ng foolish and wise, yung foolish walang dalang reserba. Pero yung wise, dala. Sapat para maghintay sa kanilang Panginoon. I mean sa kanilang bridegroom. Naintindihan natin? Sapat. Kaya nung kulangin ang foolish, humihingi doon sa wise. Pero sabi ng wise, sapat ito para sa amin. Hanggang sa araw na dumating na yung nobyo. Magpunta kayo doon sa mga nagsisipagbenta at mga bili kayo doon. Nakita natin? So iniintindi natin yung sinasabi dito ng kasulatan. Kasi bakit sabi dito sa verse 2 ng chapter 21 ng Proverbs, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth their hearts. O the hearts, I mean. Hallelujah. Yan yung sinasabi dito sa kawikaan. Kaya ang inuutos sa atin ng Panginoon, okay, tinuturuan niya tayo ng tama at mabuti at tamang daan. Now, bakit? Ano ba ang pangako ng Diyos? Kapag tayo
ay nakalakad sa mabuti at tamang daan na itinuturo sa atin ng Panginoon. Mayroong kalakit na pangako. Ano ba ang ipinangako ng Diyos? Isaiah chapter 42. Gusto kong pansinin ninyo ang talata na ito natin babasahin, mga kapatid, kasi napakaganda ng binanang sinasabi dito ng kasulatan. Isaiah chapter 42, verse 16. Tingnan niyo ang sinasabi, mga kapatid. Now, sabi niya rito, and I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Hindi ko sila pababayaan. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods. Pero pansinin, okay. Gusto kong pansinin niyo ang talata na ito, mga kapatid. Basahin po natin ulit itong 42 na ito, verse 16. Now, ano ba ang pangako ng Diyos kapag tayo ay nakasunod dito? Tayo ay lumakad sa mabuti at tamang daan. Sabi ng Panginoon, aking gagawin at aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Now, bulag. Sabi niyo rito, una, sabi niya diyan, I will bring the blind the way that they knew not. Pangalawa, sabi po diyan, nais kong pansinin natin, I will lead them in paths that they have not known. Pangatlo, I will make darkness light before them, and crooked things straight. Buksan natin ang John chapter 14. Kung paano natin idadovetail ang salita ng ating Panginoon sa bagay na ito. Verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Praise the Lord. Naintindihan natin, mga kapatid? Sabi rito sa Isaiah chapter 42 verse 15, aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Ang sabi ng Panginoon, I am the way. Naintindihan natin, mga kapatid? Why? Tayo ng mga nagdaang panahon, tayo mga bulag. Lumalakad sa hindi natin nalalaman. Sumasamba sa Diyos na hindi natin nakikilala. Tayo mga bulag sa mga nagdaang panahon. Pero ang pangako ng Panginoon, aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Why? He is the way. Amen. See? Sabi ng Panginoon, I am the way. Dahil kapag walang taga-akay sa bulag, hindi niya matutuntun ang tamang daan na gusto niyang lakaran. Amen. Hindi niya mapupuntahan ang daan na gusto niyang puntahan. Kakapa-kapa lang siya doon. Parang tayo nung tayo makasalanan. God consider us all blind. Kakapa-kapa tayo sa Diyos na ating sinasamba. Kakapa-kapa tayo sa mga doktrina na ating naririnig. Hindi natin alam, pero nung dumating si Kristo, sabi sa John chapter 14, I am the way! Amen. Larry!
am the way. Nalaman mo, kapatid, yung mabuti at tamang daan. At sabi niya rito, sa mga landas na hindi nila nalalaman, I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in the paths that they have not known. Papatnubayan ko sila doon sa mga daan na hindi pa nila alam. Ano yun? I am the way, the truth. Amen. Hallelujah. Sa yung katotohanan na magtuturo sa atin. Tama? Ang isang bulag hindi sapat na siya aalalayan mo. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Ang isang bulag hindi sapat na siya may taga-akay. Kinakailangan na kapag ang taga-akay ng bulag magsasabing, mag-ingat ka sapagkat mayroong matulis na bato sa iyong abakan. Tama? Mag-ingat ka sapagkat mayroong makakatisod. Ihakbang mo ng malaki ang iyong paa. Tama po? Mag-ingat ka sapagkat dyan sa anak unahan mo may kanal. Nung ako'y nagdadrive, dyan sa White Plains, napakarami dyan nalilimos na bulag. May taga-akay siya. Pero yung taga-akay na yun, hindi sapat na siya taga-akay lang. Pinakailangan yung taga-akay niya, kailangan wise. Kasi once na nag-go yung signal light na green, ang sabi ng taga-akay, oh green na, tabi na tayo. Yung bulag hindi nangangapa. Kumpiyansa siya doon sa taga-akay niya. Why? Nakuha niya yung tiwala ng taong umaakay sa kanya. Hindi sapat na ikaw ay may taga-akay lamang. Kundi ang importante, maintindihan mo kung ano yung tama. Hallelujah! Kaya ang sabi dito, I will lead them. Sino ba ang ating tagapanguna? Sino ba ang ating leader? Walang iba kundi ang Santong Espiritu. Ang magtuturo sa atin ng katotohanan at pawang katotohanan. Ang Diyos hindi nagpasinungaling kailanman. Nung sabihin ng Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain niya tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Nung sabihin ng Panginoon, na pag ikaw ay tumawag sa aking pangalan, ano man ang iyong karamdaman, aking pagagalingin. Hindi nagpasinungaling ang Diyos. Amen. Hallelujah. He is the truth. Siya yung katotohanan na magtuturo sa atin ng tama na dapat natin lakaran. At pangatlo, sabi niya dyan, I will make darkness light before them. Sa Tagalog, medyo malayo yung pagkakatagalog dahil sabi dito, aking gagawin kadiliman ang liwanag sa harap nila. Pero sa English, ang ganda ng pagkakasabi dahil ito ang standard version natin. Tama? King James Version. Sabi dyan sa English, I will make darkness light before them. Aalisin ko yung mga kadiliman sa kanila at gagawin ko itong liwanag. And I am the light! Amen. Hallelujah! I am the way, the truth, and the life. Amen. Siya yung buhay, at yung buhay na yan ang magbibigay sa iyo ng liwanag, kapatid, upang tayo makalakad ng tama at matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi niyan, I will make darkness light before them and crook things straight. Nalala nyo? Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ang pangako niya dyan sa Isaiah, ang lahat ng daan na lalakaran mo, tutuwilin ko. Amen. Nalala nyo? Gaano kabuti ng Diyos. Pero hindi siya nangako, nalalakad tayo ng payapa. Kung ang Israel, ipinangako ng Diyos sa kanila ang lahat ng bayan na yan, ang promised land, anong ginawa ng Israel para makuha ang promised land? Papasok nila yon ni Joshua at Caleb. Kailangan nilang makipaglaban doon sa mga nagtangan ng mga lupa na yon. Kailangan nilang i-conquer na bawat every footstep na lalakaran nila kanila. Nakipaglaban sila. Kaya sabi ng Panginoon, no? Nung dati mga bulag tayo, nung tinuruan tayo ng Diyos, unti-unti lumiliwanag ang ating mga unawa. Unti-unti nagliliwanag sa atin ang buhay ni Kristo. Naintindihan po ba natin?
unti-unti nagbibigay ng liwanag sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi sa John chapter 14 verse 6, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Glory, hallelujah. I will bring the blind the way that they knew not. I am the way. Sabi ni Jesus Christ. Lead them in paths that they have not known. Tuturuan ko sila sa mga daan na hindi pa nila nalalaman. Sino ang ating tagapagturo? Ang Espiritu Santo. Tama? Sabi ng pagka siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, tuturuan niya kayo ng buong katotohanan at pawang katotohanan. And I will make darkness light before them. I am the light. Yung buhay ni Kristo. Kapag nakuha natin ang buhay ni Kristo, magliliwanag sa atin ang Diyos. Magliliwanag sa atin ang ebanghelyo na ating binabasa. Hindi na ito magiging madilim sa iyo, kapatid. Nung sabihin ng Mark chapter 16, no? Kung sino mga sumampalataya, lalaki pa mga tandang ito sumampalataya. Hindi na ito madilim para sa iyo. Hindi na mahirap para sa iyo magtiwala sa Panginoon. Why? Siya yung ating leader. Siya yung nagtuturo sa atin ng good and right way. Tama po? Hallelujah. Now, babasahin ko ang mensahe bago ko tapusin ang pagpunako tayo sa pananalamin. Sa message na, sa kanino tayo pupunta? 1960 paragraph 12. Sabi nito ng prophet, ang unang bagay, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ngayon, mayroon na lamang isang langit at mayroong isang Diyos. Okay. At isang paraan para makarating doon. Ay ba naniniwala na may isang paraan lang para makarating doon? Sabi niya rito, walang maraming paraan. Mga kredo, mga bagay na natutunan ng tao, walang maraming paraan. Mayroon lamang isang paraan upang makarating doon at sinabi ni Jesus, ako ang daan. Amen. Walang ibang daan. Ni ang relihiyon man, hindi tayo kayang iligtas. Ni si Pastor Florenyo, hindi ka kayang iligtas. Ni sinong magagaling na ministro, walang karapatang sabihin sa tao, ikaw ay dadaling ko sa kaligtasan. Hindi ito kaligtasan, ikaw ang tatrabaho, kapatid. Trabahuhin natin ang sarili natin pagkaligtas. Amen? Dahil ang kaligtasan na ito, mga kapatid, ito ay hindi mo ito mabibili kahit sa kanino man. Walang maraming paraan, ngunit mayroon lamang isang paraan upang makarating doon at sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ngayon, sinusubukan natin gumawa ng iba pang mga paraan. Okay? Mayroon tayong paraan ng kredo at sinisikap natin sundin iyon. Marami sa atin sa mga simbahan. At maaaring ayos lang iyon tulad sa isang panakip ng dahon ng igos. Ngunit, sabi ng prophet, kung pupunta ka sa langit, kailangan mong lumapit kay Jesus. Sapagkat siya ang daan. Walang ibang paraan ang maaaring mapunta sa langit kay Jesus lamang. Amen. The good and the right way. Amen. Yan ang daan na binibigay sa atin ng Diyos. Maaaring marami tayong paraan at mabuti. Sabi ko nga, hindi masama ang intensyon natin. Gusto natin maglingkod sa Diyos, hindi masama yun. Pupunta sa simbahan, hindi masama yun, kapatid. Pero kinakailangan higit natin maintindihan paano ba ang tamang paraan. Tamang daan para paglingkuran ng Diyos. Kasi sabi ng Hebrews, it is impossible to please God without faith. Ang tanging paraan at ang tamang paraan para tayo malugot ang Diyos sa atin, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yun lang, ang tanging paraan na ibinibigay ng Diyos. Walang ibang hinahanap ang Panginoon. Walang iba siyang hahanapin. Kaya sabi ng prophet, sabi ng message ng Bible, when He, the Son of Man, cometh, shall He find faith on earth? Hindi naman niya sinabing when He
When the Son of Man cometh, shall he find riches or richest people on earth? No. Kundi ang hinahanap ng Diyos yung may pananampalataya. Kaya yun, ang tinuturo sa atin sa gabi ito ng mensahe. Ang pangako ng Diyos, kapag natuntun natin yan, sabi ng Panginoon, walang iba tayong pwedeng asahan. Walang ibang magtuturo sa atin ng tamang daan, kundi ang Diyos. At kung gusto natin makapunta sa kanyang harapan, sabi ng prophet, lumapit tayo kay Jesus. Salamat sa Diyos sa gabing ito. At alalahanin ng mga kapatid ang Quezon, sa dapat ng mga kapatid sa Quezon, na makapagpatuloy sila. Sa ngayon, may mga nag-backslide natin na bumabalik at mayroon na ng mga kabataan na nag-a-attend. So, sa biyaya ng Panginoon na nauunti-unti ko sila na bahagyan ng salita ng Diyos, pero hindi ko sila pwedeng pilitin sa bagay na hindi ko na naintindihan. Pero darating ang tamang panahon na maintindihan nila ang bagay na ito, and let God move upon them. No? Pag-pray nyo kami doon sa dakong yon, at kung di ako nagkakamali, meron tayong kapatid na naglutok sa ngayon dahil sa pagpano ng kanyang mahal sa buhay. Alalahanin natin na ibigay ng Diyos ang comfort sa kanya. At kung hindi ako nagkakamali, mamaya parang may pupunta yata doon, pag-pray din natin ingatan tayo ng Diyos sa daan natin dadahakin doon. Ano? So salamat sa Panginoon. At yung din dedication na gagawin ko sa dako ng Quezon sa araw ng linggo, isama niyo ako sa panalangin na ang Diyos ang nahayag sa dakong yun. Dahil natin na tayo mga kapatid, at ay aawit ang pinaawitin o bago ko ibigay sa ating kapatid Brother David. Awitin natin ang Panginoon ng isang awit sa gabi nito. As kung awitin ng salitang ang pamagatuangay. Hallelujah. Amen. Sa awiting nagtatanong, sino ba ako Panginoon para sa iyo? Ano ba ako Diyos para sa iyo? Hallelujah, Lord. Ng Diyos. Sino ang tao para pagmalasakitan ng Diyos? Samantalang tayo tao lamang na kahit kailan hindi tayo nakagawa ng kabutihan sa Panginoon. Pero narito ang Diyos, nagbibigay ng aral para sa atin, tinuturuan tayo ng tama at mabuting daan na ating lalakaran. Sapagkat may mga daan na pinakalulit sa mata ng tao, at ang matutulog niya ay mga kaya. Tunay, Panginoon, na para kami mga bulaklak na madali magpapalagta. Oh, hallelujah. Sambay mo ang Diyos sa gabi nito, kapatid. Ikaw ang Diyos na tumingin sa amin kapag kami ay umingin sa iyo, Panginoon. Once again, church, o amay, tayo sa Diyos, mga kapatid. Noong mga panahon na tayo mga naliligaw pa, noong mga panahon na tayo naguguluhan, mga panahon na hindi mo alam kung sino lalapitan, nariyan ang Diyos na namalasakit. Sabi ng mahal na Biblia, He cares for you. Ikaw ang gumagawa ng lahat
buhay, Panginoon. Ngunit dalangin ko, Diyos, na Ikaw ang bahalang pumatagpo sa pangangailangan ng aking mga kapatid sa gabi ito. Diyos, hindi sa matanda, hindi sa matalino, hindi sa bata, kundi sa Diyos na nagbibigay ng unawa, Panginoon. O God, alalahanin mo ang bawat isa sa amin sa gabi ito. Narito, O Diyos, may mga pagkukulang, may mga ups and downs ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming maturuan, O Diyos, ng mabuti at tamang daan, Panginoon. Huwag nawa kami bumagsak at mga sumpungan na binabaybay namin ang daan na sarili naming daan, Panginoon. Kundi ang tahakin namin daan ay ang daan na itinuro mo para sa amin. Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay, Panginoon. Lord, Ikaw po ang Panginoon ang kumatagpo sa amin sa gabi ito. O Diyos, sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus Kristo na aming Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Pagpalain niyo ng ating Diyos, mga kapatid, at pinibigay ko sa mga kapatid, Brother David. Amen. At maraming salamat sa ating Panginoon at ang mga tumawag siya. Salamat sa ating Panginoon sa mga salita na bawat isa ay direktalo ng ating Panginoon. At katulad ng nabasa natin mga kapatid na ang sabi doon, may wickedness na ginawa ang bayan ng Israel. Ba? Ang nabasa niyo sa verse 20. Pero ang sabi ng Panginoon ay kahit na ganun yung kasamaan na ginawa ng Israel. Tama ba? Sabi niya, hindi niya pa rin iniwanan o binitawan yung bayan ng Israel. Ang sabi niya doon sa binasa natin kanina, ang Diyos doon niya inilagay yung kanyang pangalan. Nalugod ng Panginoon sa bayan ng Israel. Tama ba? Sa binasa natin kanina. At sabi ng ating mahal na propeta, ang anak ng Diyos kahit na marami siyang magkukulang, sabi niya doon sa bayan ng Israel, kahit anong ginawa mo o mga nagawa mo, huwag ka lang lilihis, huwag ka lang liliko. Tama ba? At manatili ka lamang sa paglilingkod sa Panginoon dahil nasa iyo binigay ang pangalan ng Panginoon. Tama ba? Doon sa binasa natin kanina. At nalugod ang Panginoon doon. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na lahat ng tao mahal ang Panginoon. Lahat ng tao ay nalulugod sa Panginoon. Kumakanta rin sila ng goodness of God. Tama ba? Pero ang tanong kung ang Diyos ay nalulugod sa lahat ng tao. Pwede mo sabihin sa Diyos na mahal mo ang Diyos, pero ang tanong, mahal ka ba ng Diyos? Kasi ang totoong minahal ng Panginoon, sabi ng ating mahal na propeta, may deeper love kasi ang Panginoon sa kanyang anak. Bakit? Doon niya nilagay ang kanyang the very life of God, yun yung Zoe. Hindi lahat ng tao ay pinagbigyan ng Panginoon ng gano'n o nilagyan ng Diyos ng gano'n. Hindi lahat ng tao ay nilagyan ng Diyos ng kanyang pangalan. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos nagbigay ng kanyang pangalan sa special group of people. Yun ang nobya ni Kristo. Kasi nakita ng Diyos sa kanyang anak, yung beginning niya sa kanyang ending. Sabi ng mahal na propeta. Tama ba? Kaya yung binasa rin natin kanina sa Proverbs, alam natin yung tamang daan. Masusumpungan nyo pa nga yun sa Bible verse. May Bible verse kasi mga kapatid na huwag kang dadaan sa dating daan. Nabasa niyo na ba yun? Huwag kang dadaan sa dating daan. No? May dati tayong dinadaanan, tama? Pero nung tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng bagong daan. Yung daan papunta sa Kanya. Kaya huwag na tayong liliko, huwag na tayong lili, sabi ng Bible sa binasa natin. No? Dahil lang tamang daan lamang. No? Hindi yung 100, hindi yung 500. No? Kundi yung daan ni Kristo sa John chapter 14. Tama ba ako? Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya rin yung buhay. No? At lahat ng kadiliman mga kapatid ay gagawin niyang kaliwanagan.
Yung darkness gagawin yung liwanag. Kasi dati ang mundo, sabi ng Genesis, it is no form. Diba? It was void. Diba? Kasi nung sasaliksikin yung sinabi ng propeta nung nilikha niya sa libutan, maganda na to. Ang problema, nung dumating, no? Ang kaaway. Pinervert niya, tawag niya sa diniform niya ang sanlibutan, na dating maliwanag ginawa niyang chaos. Kaya naging void yan eh, sa mga propeta. Pero, kailangan bumaba ng Panginoon. Ibalik niya sa dati. Nilagyan niya ng mga seed. Ang problema, bumaba ulit yung kaaway. Nagasik muli ng lagim. Kaya naging ganyan ang sanlibutan. Pero ang Diyos ay hindi hinayaan na hindi bumaba ulit at hindi pakinggan ang mga tinig ng tao. Kaya ang Diyos nakikinig sa tinig ng tao. Sa bawat panalangin natin, sa bawat salita natin para sa Panginoon, naririnig ng Panginoon yan at ang Diyos ay tumutugon. Amen. So salamat sa Panginoon sa gabing ito at tayo nagdako sa panalangin mga kapatid. Hawitin na muna natin ang Holy Spirit, thou art welcome bago tayo manalangin. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Amen. Hallelujah. Bago tayo manalangin ito na prayer request natin natin. Kasama po sa panalangin ng Diyos po ang mag-ingat sa aming pagbiyahe sa darating na Biyernes, pauwi ng Pangasinan. Sa Diyos ko po itinitiwala at pinagpapasalamat ang lahat. Ito yung prayer request ni Sister EJ at sabi nga niya mag-uwi sila ng Pangasinan. At pag-pray natin sila sa kanilang pagbiyahe. At pakisama po ako sa panalangin na ang kalooban ng Diyos ang manguna sa bawat desisyon ko sa buhay. Maging ang thesis ko po nawa ay ma-aprobahan ng panel at matapos na po ito. Higit sa lahat, siya pa rin nawa ang mataas sa lahat ng bagay at magkaroon nawa ng bunga ng Espiritu Santo ang bawat binhi na itinanim sa mabuting lupa sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa katugunan ng ating panalangin. To God be all the glory. Prayer ko sa MJ. So sama natin sa panalangin at walang imposible sa ating Panginoon. Sa bawat panalangin natin ay may katugunan at yun nga yung pangalawa naming anak na kanina matamlay ay maingin na naman. Galing na. So kanina medyo mainit yan mga kapatid. Bago kami pumunta dito sa church, kaya dapat kanina pang mga 40 sana kami makapunta. Pero dahil nga matawalay siya na kayo. Nag-pray namin mag-asawa, nilihans namin at ngayon ay magaling na siya mga kapatid. Wala na yung hindi. Salamat sa ating Panginoon. Yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kapag ang Diyos kasi nalugod sa atin dahil yung pangalan ng Panginoon ay nasa atin. Kaya nalugod yung Panginoon. Sa mga pinaglagyan at pinagbigyan. So salamat sa ating Diyos, sa Diyos ng lahat ng kapurihan. Tayo luluhod muli sa ating Panginoon na tayo manalangin.
ay magpasalamat at ang manalangin sa ating Diyos. Oh, hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Sa mga katugunan ng aming mga panalangin, kami nagpapasalamat muli, O God, sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin na, Lord, lumakad kami sa tamang lakad at nawa ang bawat isa sa amin na hindi kami lumingis, hindi kami lumiko, O God, sa kanan o sa kaliwa, kundi kami diretso lamang sa paglakad sa iyong banal na kalooban. Lord, wala kami ibang pinagtitiwalaan ng aming kaluluwa, ng aming katawan, kundi ikaw lamang, Lord Jesus. Kami sumasampalataya sa aming puso, ng buong puso, Lord Jesus, na lumakad kami sa iyong kalooban, O God. Lord, sa ibabaw ng lupang ito, wala kaming pag-asa, kundi ikaw lamang, O Lord God, ang aming pag-asa at sinasampalatayan sa ibabaw ng lupang ito, Lord Jesus. Lord, wala kaming magagawa, O Lord, kung wala ka sa amin. Dalangin namin, O Lord, na katagpuin mo ang aming mga panalangin at nawa sa gabi ito kung may mga karamdaman man sa aming kalagitnaan, sa aming mga kapatid, ikaw ang siyang magbigay ng kagalingan at kalakasan sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan ng pangalan, Jesus Cristo. Lord, kiniklaim namin sa gabi ito ang kagalingan at kalakasan. Alam namin na walang kapangyarihan na makatatayo, O Lord, sa iyong harapan. Lord, itinitiwala namin ang aming buhay, ang aming kaluluwa, ang aming lakas sa iyo, Lord Jesus, ang aming kaisipan, ang lahat ng bagay. Lord, sa gabi ito, kami nagbabalik ng katastasan, papurit pagsamba sa iyong tanging pangalan, Jesus Cristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ulitin natin ang oh, magnify the Lord. Oh, magnify the Lord. For He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord. For He is worthy to be praised. Yes, Lord. Hallelujah. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Magnify the Lord, oh magnify the Lord. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Yes, Lord, hallelujah. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Yes, Lord, we sing Hosanna. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hallelujah, Hosanna, Hosanna, oh blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Amen. At tayo po ay dalawa pa ng bahagi ng tungkuan. At God bless sa ating kapatid, Brother David at Brother Arwin.
Amen. Habang nadala natin ang mga kaloob natin sa unahan, natin ang sabing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy God. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Bilang muli, mananalangin sa ibig ito kalakip ng mga kaloob. Natawag ako ating kapatid, Brother Jenner, kung siya manalangin. Tayo po manalangin. Bilang Diyos, pangalan ng ating Panginoon Kristo, binabalik namin sa Lord God. Puri, salamat sa gabing ito, Panginoon. Katugunan ang aming dalangin, Lord God. Maging sa mga senta mo, Lord God, na patuloy sa nagpapaalala sa amin, Lord, at nagpatuloy ng buhay, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na habang ito ay tinatanim at itinanim sa aming puso, ikaw na, O Diyos, ang magpalago nito, Lord God, upang mamunga, O Lord God, sa aming puso at makita sa aming buhay, Lord God, ng ibang tao, Lord God, na mag-manifest ang iyong mga salita, Lord God, sa amin. Pagpalain po, O Diyos, ang ginamit, ang ito bilang iyong mouthpiece, aming kapatid na si Brother Arwin. Tulangan mo po, O Diyos, at pati ko ang kanyang mga salita. Maging aming kapatid na si Brother David, na magpapatuloy po, Diyos, pagyamanin ang ministeryo na nauupa, Lord God, sa ikaluluwan natin ng itapilang Panginoon. Maging ang ginamit ko, Lord God, sa libutong ito, aming tagapanguna na ikaw, Diyos, ang patuloy na magbala at magpayaman ng kanyang ministry na ginagawa ng sa Lord God. Maging ang mga munting sentiment nito, Lord God, na aming naliko. Salangin namin, Lord, na ikaw, Diyos, ang mouth nito upang magamit lamang sa ikaluwalhati mo, Panginoon. Maging ang humawag ng instrumento, Lord God, na ikaw patuloy na magpala sa Lord. Sa aming pansamantalang pag-iwalwalay, salangin po namin, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa amin. Sapagkat, Lord, kung wala ka, wala sa ginagawa, Panginoon. Ingatan po kami, Panginoon, paano po kami ingatan sa aming pagkakang ito. At Lord, kung ito pa darating, Lord God, ay loobin po, Panginoon, na makabalik kayo sa iyong presensya, Lord. Yes. Ito po, Diyos, ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo namin, Diyos. God bless you, Brother Jenner. God bless you, Brother and Sister. Tapos po aming gawain, malaya po kayo sa mga na bawang sa habang inawag na sabi, oh, we love you with the love of the Lord.